sa Kongreso kung bulok ako. Tanungin mo si Diskaya kung nagbigay siya rito. Itong matapang na sagot ni Mayor Benjamin Magalong na kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court at parking building Ayos pa nga nila eh. Di ba? May 22 million pa na hindi binayad. Kasi nga ini-inspect yan. Ito turn over na para makuha yung panghuling bayad, chinek up ni Magalong. Sabi niya, hindi pa tapos. May mga substandard, ayusin nyo. Pag hindi nyo inayos, magbabayad kayo ng liquidated damages. Millions na. The Diskaya's own Baguio City, millions already because of liquidated damages. That's how you're supposed to do it. How is that wrong? project na nagkakahalaga ng 110 million at na-award noong 2022 sa St. Gerard Construction Company. Iginit niya na ang bidding process ay dumaan sa wastong pamamaraan at ang St. Gerard ay ganap na kwalipikado at nagsumite ng pinakaresponsabling bid. Binatigos ng ilan ang proyekto dahil dati nang na-blacklist ang kumpanya noong 2020. Ayon kay Magalong sa kanilang records, kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court. At saka hindi naman nila kilala yung St. Gerard eh. You know, in every bidding process, you just have to qualify. And you have to think what is actually beneficial for the people. Kung mas mura nga talaga yun, bakit hindi? Correct. Issue, hindi tao. Mas beneficial sa tao yung mura, di ba? Well, of course, this is an attempt of St. Gerard to actually acquire projects from Baguio. Pero binantayan ni Mayor. Na nabid yan, sa back yan. Wala naman akong control sa back, di ba? Back Wala yan. naman siya control sa back. Pero, may control siya ngayon dahil hindi niya tinatanggap yan at hindi niya nire-release yung pera. Kasi binabantayan niya yung pera ng taong bayan. Ganun dapat, mga syunga-syunga. He also opened the documents for the public to view it. Pero bakit ayaw ibalita ni Attorney Claire Castro sa inyo yon? Yung propagandistang mga vloggers ni Tambaluslos. Bakit? Kasi gusto lang nilang manira. Just like what they did during the elections.